Kapag nagbabago ang tao, nagbabago ang hatol ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, jail officer, firefighter, at lahat ng mga nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ngayon po ay Wednesday, February 25, 2026, ng unang linggo sa Kwaresma. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagbibigay ng isa pang pagkakataon. Hindi lang minsan, minsan pangalawa, minsan pangatlo, minsan paulit-ulit. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas, chapter 3, verses 1 to 10, muling tinawag ng Diyos si Jonas. Pansinin ninyo, muling tinawag. Dahil bago ito, tumakas si Jonas. Iniwasan niya ang misyon. Natakot siya. Nagkulang siya. Ngunit, hindi siya kinansel ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na humanap na lang ako ng mas magaling. Hindi siya nanghiya. Ang sabi lang ng Diyos, tumindig ka. Pumunta ka sa Nineveh. Parang sinasabi ng Diyos, mga kapatid, sa serbisyo ninyo, may mga pagkakataong mabigat ang konsensya. Mga desisyon na gusto mong bawiin. Mga operasyon na hindi naging maayos. May pagkakataong napagod ka at nagkulang sa pamilya. May pagkakataong nasaktan mo ang mahal mo. May pagkakamali sa trabaho o sa bahay. Ang Kwaresma ay hindi panahon para ipamukha ng Diyos ang iyong pagkukulang. Ito ay panahon na sinasabi niya, anak, bumangon ka. Subukan natin ulit. Ang mga taga-Nineveh ay mga makasalanan. Ngunit nang marinig nila ang babala, nagbago sila. Hindi sila nagdahilan. Hindi nila sinabing, ganyan na talaga kami. Hindi na kami mababago pa. Hindi sila nagmamatigas. Nagpakumbaba sila. Sa uniform service, madalas kailangan nating magpakita ng lakas. Ngunit may lakas na mas mataas pa kaysa tapang. Ngunit may lakas na mas mataas pa sa tapang. At iyon ay ang pagpapakumbaba. Yung kaya mong sabihin, Panginoon, nagkamali ako. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, gusto kong magbago. Ang tunay na tapang ay hindi yung hindi nagkakamali. Ang tunay na tapang ay yung marunong umamin at magbago. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 11, verses 29 to 32, naghahanap ng tanda ang mga tao. Gusto nila ng himala. Gusto nila ng patunay. Ngunit sinabi ni Jesus, ang tanging tanda ay si Jonas. Ibig sabihin, ang tunay na himala ay ang pusong nagbabago. Mga kapatid, hindi natin kailangan ang lindol o dramatic na pangyayari para bumalik sa Diyos. Minsan, ang kailangan lang ay tahimik na desisyon. Mas magiging mahinahon ako sa buhay. Mas makikinig ako sa asawa ko. Mas magiging present ako sa mga anak ko. Mas magiging makatarungan ako sa mga nasasakupan ko. Mas magdadasal ako kahit sandali lang. Ang pagbabago ay hindi kailangang maingay. Ngunit kapag totoo, binabago nito ang kinabukasan. Sa sundalong pagod sa duty o deployment, binibigyan ka ng Diyos ng panibagong lakas. Ang tunay na himala sa kwento ni Jonas ay hindi yung malaking isda. Ang tunay na himala ay ito. Kapag nagbago ang tao, nagbabago ang hatol ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang Diyos ng panibagong simula. Kapag kami ay napapagod, palakasin mo kami. Kapag kami ay nagkakamali,
Tulungan mo kaming bumangon. Bigyan mo kami ng tapang na magbago at pusong marunong magpakumbaba. Pagpalain mo ang lahat na mga nasa serbisyo at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.